Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Dahil sa gusto kong iba-iba ang mga bansa na pinanggagalingan ng kaso na ipifeature ko, pupunta tayo ngayon sa France kung saan nangyari ang krimen na pag-uusapan natin ngayon. Bonjour sa mga kababayan natin dyan sa France. I hope you guys are doing well. Disclaimer, I don't speak French, so if I mispronounce their names or their last names, alam niyo na. Si Xavier Flactif, ang kanyang partner na si Graziela Ortolano, at ang kanilang tatlong anak ay naglaho na lamang na parang bula. Nang tiningnan ng mga tao ang loob ng kanilang bahay, tila sa kanilang kusina ay nasa kaligitnaan ng mga ito ng paghahanda ng kanilang hapunan. Pero ang buong pamilya ay bigla na lamang naglaho. Nang gumamit ang mga investigador ng kemikal na tinatawag na Blue Star, nakita nila ang napakaraming mga dugo na hindi nakikita ng mga mata. Isang massacre ang nangyari sa loob ng kanilang bahay. Pero sino ang gustong pumatay sa kanilang buong pamilya? Ating alamin kung sino, ano at bakit ito nangyari sa kanila. Si Xavier Flactif ay isang mayamang property developer. Siya at ang kanyang live-in partner na si Graziela Ortolano kasama ang kanilang tatlong anak ay nakatira sa Alpine Village sa La Grande-Bornand, Haute-Savoie sa France. Ang kanilang mga anak ay sina Gregory, Leticia at Sarah ay kilalang-kilala mga tao sa kanilang bayan. Si Leticia ay isang magaling na skier at palaging nananalo sa mga kompetisyon. Ang kanilang pamilya ay mula sa hilagang bahagi ng France bago sila lumipat sa Haute-Savoie noong 1999. Ang Le Grande-Bornand ay mayroon lamang mahigit 2,000 residente na karamihan sa kanila ay tahimik na mga tao at gustong manirahan sa isang mataas na lokasyon. Si Xavier ay hindi nanggaling sa mayamang pamilya. Anuman ang kanyang pagmamayari ay nakuha niya dahil sa kanyang pagsisikap. Ang kanilang tahanan ay ang pinakamalaking bahay sa kanilang bayan at itinayo ito ni Xavier sa gilid ng bundok upang ito ang unang matanaw ng mga tao kapag pumasok sila sa bayan. Silang dalawa ni Graziela ay nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan at sa kanilang garahe ay meron pa silang 4 na sasakyan. Dahil sa kanilang yaman, hindi problema sa kanila magbakasyon sa iba't ibang lugar sa Europa at pati sa ibang bansa. Lahat ng pera ni Xavier ay mula sa kanyang galing sa paghawak ng kanyang negosyo. Bumibili siya ng lupa at pagkatapos ay tatayuan niya ito na magagarbong mga chalet, pagkatapos ay ibebenta niya ito sa kanyang mga English at Dutch clients. Kung titingnan mo sa panlabas, nasa kanila na ang lahat. Noong umaga ng Sabado, April 12, 2003, ang unang anak ni Graziela na si Mario Ortolano ay dumating sa airport. Katulad ng normal na routine, sinundo siya ng isang driver. Ang biyahe papunta sa bahay ni Xavier ay humigit kumulang na 1 oras at karaniwan ay makakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na si Graziela. Pero nagtaka siya dahil hindi ito tumawag. Nang sila ay dumating sa bahay, nakalak ang pintuan at mukhang walang tao sa loob. Ilang beses niyang tinangkang tawagan at i-text ang kanyang ina pero hindi ito sumasagot kaya nagpasya siya na puntahan ang kapitbahay ng mga ito na kaibigan din ng kanyang ina. Si Christine ay pinapasok si Mario sa bahay at nagtaka din ito kung bakit hindi rin nasagot sa kanya si Graziela. Dahil sa wala pa rin silang natatanggap na reply mula kay Graziela o Xavier, pinatuloy ni Christine si Mario sa kanyang tahanan. Kinaumagahan, sinamahan ni Christine si Mario pero nakalak pa rin ang bahay, kaya gumawa na sila ng paraan para makapasok. Sa loob ng bahay ay nagtaka sila dahil sa kalinisan nito. Nang umakyat si Mario sa lahat ng kwarto ay napansin nito na ang bedsheets ng lahat ng kama ay nawawala.
2 laptops ang nakita nilang nakabukas at nakita din nila sa garahe na isa sa mga sasakyan ng pamilya na isang red Toyota Land Cruiser ay nawawala. At dahil ang sasakyan ang kadalasang gamitin ni Xavier, inisip niya na baka na-aksidente ang mga ito kaya kinontak nila agad ang mga otoridad na agad namang rumisponde. Agad nag-imbestiga ang mga kapulisan sa loob at labas ng bahay at sang-ayon sila na merong hindi tama sa sitwasyon. Inutusan din nila ang ibang mga otoridad na maghanap sa kalsada malapit sa bundok pero hindi nila nakita ang sasakyan at ayon sa mga reports ay wala ring naiulat na aksidente. Kinabukasan, bumalik ang mga investigador sa bahay ni Xavier at sa pagkakataon na ito ay meron na silang ekspertong kasama. Isang detalye ang ipinagtaka ng mga pulis dahil ang 2 laptop na parehong nakita ni Mario at Christine noong nakaraang araw ay nawawala na. Tinanong ng mga investigador ang mga kaibigan at kapitbahay ng mga flak thief, ngunit wala silang makuhang bagong impormasyon. Dito na naglabas ng missing persons alert ang kapulisan sa buong France tungkol sa pagkawala ng buong pamilya. Inalertohan din nila ang katabi nilang bansang Switzerland at Italy para hingin ang tulong ng mga ito kung sakaling may makakita sa nawawalang sasakyan. Sa mga unang araw ng investigasyon, maraming teorya ang lumabas. Isa sa mga ito ay ang tungkol sa negosyo ni Xavier. Ayon sa mga tao ay marahil dahil sa dami ng may galit sa negosyante, ay marahil umalis ito ng France ng palihim para takasan ang mga ito. Lumabas sa report na si Xavier ay maraming naloko ng mga kliyente at marami siyang trabahador na hindi nabayaran. Sa mga sumunod na araw ay laman at headlines ng mga balita na si Xavier ay isang manluloko. Bukod sa pagtawag ng media sa kanya na isang manluloko, ipininta din ng mga reporters na siya ay isang tao na gagawin ng lahat upang maiangat ang kanyang sarili. Habang ang media ay ginagawa ang lahat para ilantad ang tunay na pagkatao at ginagawa ni Xavier sa dati niyang mga katrabaho, ang mga tao naman na malapit sa kanilang pamilya ay hindi naniniwala sa sinasabi ng mga reporters na umalis ito ng bansa kasama ang buong pamilya para lamang takbuhan ang mga tao na may galit sa kanya. Ang mga investigador naman ay tiningnan ang mga bank accounts ni Xavier at dito nila natuklasan na sa likod ng mga mararangyang gamit at pamumuhay nito ay may utang ang negosyante ng mahigit kumulang na 2.7 million euros. Bumalik ulit ang mga investigador sa bahay ng mga flak thief. Katulad ng unang beses nilang nakita, napakalinis talaga ng bahay kaya nagdesisyon sila na magkaroon ng matinding paghahanap sa bawat sulok nito. Doon na sila nakakita ng 7 ngipin na putol-putol, maliit na patak ng dugo sa salas, at nakita din nila ang isang basyon ng bala ng baril. Agad silang naalarma sa kanilang nakita at dahil nauunawaan nila na ang lokal na kapulisan sa kanilang lugar ay walang kakayahan na imbestigahan ang nangyari sa loob ng bahay, kaya kinontak nila ang National Institute for Criminal Research. Noong May 11, dumating sa bahay ng mga flak thief ang grupo ng pinakamahusay na forensic investigator sa France at bawat sulok ng bahay ay ginulugad nila. Kung sa Amerika ay karaniwan na ginagamit ang luminol, ang mga French investigators naman ay gumamit ng Blue Star. Katulad ng luminol, ang kemikal na ito ay nagre-react sa iron na nasa dugo ng isang tao. Kapag ito ay ginamit sa isang bagay o lugar, magliliwanag ito kapag merong dugo. Inuna ng mga investigador ang salas at bagamat walang nakikita ang kanilang mga mata ng dugo, pagkatapos nilang gamitin ang Blue Star, ay nagliwanag ang buong silid. Ipinagpatuloy nila ito sa buong bahay at sa bawat kwarto na kanilang ginamitan ng Blue Star ay nagliliwanag. Ang hindi nila malimutan ay nang makita nila sa silid ng mga bata ang mga markang hinila ang mga ito. Kahit mga batikang investigador ay hindi masikmura ang brutal na sinapit ng mga bata sa kamay ng tao na gumawa nito sa kanila. Nang lumabas ang kumpletong report mula sa forensics, nalaman nila na si Graciela ay inatake malapit sa pinto papuntang basement. Si Xavier naman ay inatake sa kusina. Ang kanilang anak na si Gregory ay sa harapan ng refrigerator. Si Leticia ay inatake sa salas. At si Sarah naman ay pinatay sa kanyang kwarto.
Pero isang detalye ang lumutang na maaaring makatulong sa kanilang sitwasyon. Bukod sa DNA ng 5 miyembro ng Flactive family, isang DNA pa ang kanilang nakita. Isang buwan pagkatapos may ulat na nawawala ang pamilyang Flactive, ang kanilang pulang Toyota Land Cruiser ay natagpuan sa Geneva Airport. Isang oras ang layo mula sa kanilang bahay. Karamihan sa interior carpeting ng sasakyan ay tinanggal at nalinis na. Nang natapos ang forensic testing sa mga dugo na nakita, ay nakumpirma ulit nila na ito ay sa 5 miyembro ng Flactive family. At para matuklasan kung kaninong DNA ang nakuha nila sa bahay, ang mga investigador ay kumuha ng sample mula sa mga tao na malapit sa kanilang pamilya, kanilang mga kaibigan, kasosyo sa negosyo, maging ang kanilang mga kapitbahay. Sa kabuuan ay nakakuha sila ng 300 sample ng swab test. Naghinala ang mga kapulisan sa kapitbahay ni Xavier na si David Hotiat dahil tumanggi ito magbigay ng sample. Si David ay walang criminal record at ayon sa kanyang pamilya, isa siyang tahimik at masipag na tao. Sa kabilang banda, ang ibang tao ay nilarawan naman si David na isang social climber na mahilig mamuhay ng higit sa kaya niya. Isang impormasyon pa galing sa isang pulis ang lalong nagpalakas ng hinala ng mga otoridad kay David. Ayon dito ay nang pinoproseso ng mga forensic investigators ang lugar ng krimen sa loob ng bahay ng mga Flactive, nakita niya si David na interesado ito sa nangyayari sa loob ng bahay ng mga biktima. Gamit ang kanyang binocular, ito ay nagmamatsyag mula sa kanyang apartment. Ang local reporter ay nakapanayam ang iba't ibang mga kapitbahay ng pamilyang Flactive at napansin ng mga ito na napakaraming sinasabi ni David at kanyang kinakasama tungkol kina Xavier. Ayon dito ay siya ay nagtrabaho bilang isang mekaniko kina Xavier at ayon sa kanya ay mayaman at mayabang ang mga ito. Inilarawan nila ang mga mamahaling mga gamit ng pamilya sa loob ng kanilang bahay tulad ng mga leather armchair, malaking TV screen at maraming sasakyan. Ang kinakasama ni David na si Alexandra ay nagtrabaho din bilang isang tagalinis sa pamilyang Flactive sa maikling panahon. At malinaw na hindi siya humahanga sa negosyante. Ayon dito ay noong nagtrabaho siya sa mga ito ay hindi siya binayaran ni Xavier. Si David ang pangunahing suspect ng mga kapulisan nang ito ay tumanggi magbigay ng DNA sample. Pero dahil sa pamimilit ng mga otoridad sa kanya, ay nagkusa ito magbigay ng kanyang DNA. Noong July 14, bumalik ang resulta ng DNA test at nakumpirma ng mga otoridad na kay David ang pang-anim na DNA na nakuha nila sa bahay ng mga Flactive. Hindi makapaniwala ang mga tao na si David ang maaaring gumawa ng krimen. Bakit papatayin niya ang kanyang mga kapitbahay at kanilang mga anak? Tiningnan ng mga investigador ang background ni David at ang relasyon nito sa pamilyang Flactive. Si David ay naninirahan sa Le Grand Bornand sa loob ng 2 taon kasama ang kanyang live-in partner na si Alexandra at ang kanilang 2 anak. Sa magandang lugar na kanilang nilipatan ay umaasa silang makakabangon sila sa kanilang kahirapan. Ngunit si David ay isang mekaniko na walang ibang alam na trabaho, habang si Alexandra naman ay wala ding alam na ibang trabaho kundi ang maging tagalinis. At dahil sa mahal ang pamumuhay sa lugar na kanilang nilipatan, sa pagdaan ng mga araw ay nadama nila na ang kanilang mga kinikita ay halos hindi magkasya. Bukod sa may kamahalan ang pamumuhay, silang dalawa ay nahirapan din na makipagkaibigan dahil sa estado ng kanilang pamumuhay. Nilagyan ng mga investigador ng wiretap ang telepono ni David at dito nila nakilala ang kaibigan ng mga ito na sina Stefan at Isabel. Nakilala ni David si Stefan sa trabaho at silang 4 ay naging malapit na magkakaibigan. Lahat sila ay lumipat sa bayan na tinitirhan ni Xavier pero nadismaya sila sa mahal ng pamumuhay. Kaya upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan, sina David at Stefan ay gumagawa ng matatawag mong mga maliliit na krimen at sila ay naging mailap sa mata ng batas. Hawak ang search warrant, hinalughog ng mga pulis ang apartment ni David at Alexandra.
At doon sila nakakita ng mga ebidensya laban sa mga ito. Nakita nila ang mga damit na puro dugo at isang ngipin na pira-piraso. Sa kanilang garahe ay mayroon ding mga laruan na pag-aari ng mga anak ni Xavier. Noong September 16, 5 buwan pagkatapos may ulat na nawawala ang pamilyang Flactive, inaresto ng pulisya sina David, Alexandra at ang kanilang mga kaibigan na sina Stefan at Isabel. Si David ay naaresto habang siya ay papunta sa kanyang trabaho. Si Alexandra naman ay inaresto sa bahay at ang kanilang maliliit na anak ay dinala sa pangangalaga ng social services. Nang malaman ni David na natagpuan ang kanyang DNA sa bahay ni Xavier, umamin siya kaagad. Ayon sa kanya ay inilipat niya ang kanyang pamilya sa lugar dahil sa bahay at property na nakita niya sa patalastas ng kumpanya ni Xavier. Nang dumating siya sa lugar ay nakita niya na ginagawa pa ang bahay kaya inilagay sila ng negosyante sa mas maliit na apartment. Habang ginagawa ang mga bahay ay nagpalipat-lipat sila dahil sa utos nito. Pero nang matapos na ang bahay ay nagulat siya dahil pinaupahan pala ito ni Xavier sa ibang pamilya. At dahil dito ay lumalim ang kanyang hinanakit na kalaunan ay nag-ugat sa matindi niyang galit. Ayon sa kanyang pag-amin, pumunta siya sa tahanan ni Xavier para kausapin ito tungkol sa kanilang sitwasyon sa apartment dahil umaasa siya na makakalipat na sila sa permanenteng bahay base sa kanilang orihinal na napag-usapan. Di umano ay sa takot niya na baka maging mainit ang kanilang usapan ay nagdala siya ng baril na dating pagmamay-ari ng lolo ni Alexandra. Nang sila ay magkita ni Xavier, sinabi niya dito na sawang-sawa na siya sa paulit-ulit nilang paglipat at gusto niyang makakuha ng garantiya na sila ay makakalipat na sa kanilang bahay. Pero gaya ng kanyang inaasahan, si Xavier ay di umanong hindi sumang-ayon. Dahil dito sila ay nagtalo na nauwi sa pisikalan. Sa kanyang depensa ay di umano'y nagpaputok lamang siya dahil ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili. Ayon kay David, nang bumagsak si Xavier ay napagtanto niyang patay na ito. Di umano ay sa kanyang takot na siya ang ituro ng anak at asawa nito ay pumasok siya sa loob ng bahay at doon siya nag-amok. Sunod-sunod niya itong pinatay para di umanong walang saksi. Base sa kanyang salaysay, nagmemeryenda sa kusina ang 2 bata nang barilin niya ang mga ito. Pagkatapos ay hinanap niya ang isa pang anak ni Xavier na si Sarah at binaril niya din ito. Sa basement naman niya nakita si Graziella na walang kaalam-alam na namasakar na pala ang kanyang buong pamilya. Di umano'y pinaputukan niya rin ito ng baril na kaagad naman itong ikinamatay. Sinabi ni David sa mga investigador na pagkatapos niyang patayin ang buong pamilya, binalot niya ang katawan gamit ang mga kumot at isinakay ang mga ito sa Land Cruiser na pagmamay-ari ni Xavier. Ayon sa kanya ay ilang oras siyang naglinis sa buong bahay at nang matapos siya ay nagdala ito ng gasolina at ibiniyahe niya ang sasakyan 10 kilometro ang layo mula sa bahay ng mga ito. Nang siya ay nasa liblib ng lugar, gumawa siya ng bonfire at doon di umano ay isa-isa niyang ipinatong ang mga katawan sa apoy habang pinapanood niya ang mga ito na masunog. Agad kumalat ang balita tungkol sa nangyari. Si David ay nakipagtulungan sa mga kapulisan at pumayag siyang dalhin ang mga ito sa lugar kung saan niya di umanong sinunog ang katawan ng buong pamilya. Nang sila ay dumating sa lugar, ito ay balot na ng mga damo at nakakita sila ng mga buto at mga ngipin na pagmamay-ari ng 5 miyembro ng Flactives. Pero ang mga kapulisan ay hindi kontento sa mga salaysay ni David dahil para sa kanila ay may hindi tama sa mga pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Kaya para malaman nila ang buong katotohanan ay nag-eksperimento sila. Gumawa sila ng reenactment kung saan gumawa sila ng bonfire at gumamit sila ng laman ng mga baboy sa kanilang eksperimento. Sa bigat at taas ng postura ng kanyang mga biktima, ang mga investigador ay natuklasan na para matunaw at tuluyang masunog ang mga bangkay ay kailangan niya ng 180 kilos ng kahoy. Ang ganitong kadaming kahoy ay hindi niya makakayang makuha ng ganun-ganun na lamang. Kaya para sa kanila, kahina-hinala ang mga sinabi ni David. Para sa kanila ay ang mga kahoy na sinabing ginamit nito
ay tila nakahanda na sa kakahuyan at premeditated o pinagplanuhan talaga ni David ang pagpatay. Isa pang katanungan na hindi mawala sa isip ng mga investigador ay hindi kaya ng isang tao lamang na patayin, maglinis at sunugin ang mga katawan sa maikling panahon. Kaya agad nilang naisip na maaaring may katulong si David. Kaya para masagot ang kanilang mga tanong, dinala nila sa presinto ang live-in partner ni David na si Alexandra at mga kaibigan nitong sina Stefan at Isabel. Nang nasa custody na ang mga ito ay inilihim sa kanila ng mga investigador na umamin na si David. Nang ma-interview ang mga ito ay pare-pareho sila ng mga istorya na kinumpronta ni David si Xavier at ang dalawa ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan na nauwi sa pagpatay nito sa buong pamilya. Pero ang problema ay para sa mga pulis ay sobrang parehong-pareho ang kanilang mga sinasabi na tila sinaulo ng mga ito ang bawat detalye na kanilang sasabihin. Pinressure ng mga investigador ang tatlo at si Stefan ay unti-unting tumiklop. Sinabi nito na pinilano ni David ang pagpatay sa pamilyang Flactive. Ayon sa kanyang salaysay, noong April 9 ay dapat kasama siya ni David na pumunta sa bahay ni Xavier. Sa kanilang plano ay dapat siya ang papatay kina Xavier at Graziella, habang si David naman ang papatay sa tatlo nitong mga anak. Pero di umano'y nag-iba ang kanyang isip nang sila ay makarating sa bahay ng mga ito. Nagalit di umano sa kanya si David at hindi na nila itinuloy ang plano noong araw na yon. Pero pagkatapos ng 2 araw, ay nalaman niya na itinuloy pala ni David ang plano nila kahit mag-isa lamang ito. Gamit ang salaysay ni Stefan, kinumpronta ng mga investigador si David at dito na ito tuluyang umamin. Ayon sa kanya, ang pangunahing motibo niya ay bumili ng komportableng bahay sa bundok para sa kanyang pamilya. Ngunit alam niyang wala siyang pera at kakayahan para makabili nito. 4 na buwan bago ang pagpatay, nakakita siya ng isang dokumentaryo tungkol sa isang French na kriminal na ipinanganak sa Italy na si Alfredo Stranieri, na kilala din bilang classified ads killer. Noong 1990s, naghahanap si Stranieri ng kanyang mga biktima sa pamamagitan ng mga classified ads sa dyaryo. Ang kanyang mga tina-target ay mga taong nagbebenta ng mga ari-arian o sasakyan. Sa sandaling makapasok si Stranieri sa mga tahanan ng kanyang mga target, papatayin niya ang mga ito at kukunin ang kanilang mga ari-arian. Pero hindi siya nakatakas sa batas dahil kalaunan ay nahuli ito at nasintensyahan ng 22 taon sa bilangguan dahil sa kasong pagpatay sa 4 na tao at isang tangkang pagpatay. Kahit ganito ang kinahinatnan ni Stranieri sa huli, para kay David ay nakahanap na siya ng paraan para mawala ang kanyang problema sa pera. Ang kanyang plano ay maghanap ng isang tao na may ari-arian, kunin ang kanilang tiwala, patayin ang mga ito at pagkatapos ay kunin ang kanilang bahay. Sa interview ng mga investigador sa live-in partner ni David na si Alexandra, umamin siya na alam niya ang plano nito sa simula't simula. Ayon sa kanya ay sinabi ni David na ang kriminal na si Stranieri ay hindi nag-iisip nang ibinaon nito ang katawan ng kanyang mga biktima. Di umano ay sinabi ni David na kung siya ang gagawa ng krimen ay susunugin niya ang mga bangkay para masira lahat ng ebidensya. Lumutang din sa interview na sa loob ng ilang buwan ay nag-usap-usap ang magkakaibigan na sina David, Alexandra, Stefan at Isabel kung paano nila mapapatay ang pamilya ni Xavier. Ito ay naging libangan at obsesyon nila. Madalas sila magkakasamang kumakain at nagchichismisan tungkol sa pamilyang Flactive at sa mga usapan na ito ay laging ibinabahagi ni David ang kanyang pagkasuklam kay Xavier at ang matindi niyang kagustuhan na itispat siya ang buong pamilya nito. 1 buwan pagkatapos umamin ni David ay binawi niya ang lahat ng kanyang sinabi at itinanggi niya na may kinalaman siya sa pagpatay sa Flactive family. Sa kanyang bagong bersyon ng pangyayari, di umano ay noong araw na pumunta siya sa bahay ni Xavier para kausapin ito, ay 2 lalaki ang pumasok at di umano'y inatake silang lahat. Sinabi niya na isa rin siyang biktima at di umano'y nawalan siya ng malay at nang magising siya
ay nakita niya na patay na ang lahat ng miyembro ng Flactive family. Dahil sa takot na siya ang mapagbintangan sa nangyari, di umano ay nilinis niya ang buong bahay at itinapon niya ang mga bangkay. Dahil sa pabago-bagong salaysay ni David, naisip ng mga investigador na upang magtagumpay sila sa pagpapakulong dito ay hindi lamang sila magbabase sa mga salaysay nito. Kaya nagsimula silang kumalap ng mga ebidensya. Ang unang ebidensya na kanilang nakuha ay mga phone records na sumasalungat sa salaysay nito. Ayon sa timeline ng bagong salaysay ni David, unang namatay si Xavier. Pero base sa phone records, ang huling tawag ni Graziela sa telepono ay bandang 5:00 ng hapon. Ang 3 anak na mag-asawa ay karaniwang umuuwi ng 5:00 ng hapon galing sa eskwelahan. Base sa phone records ni Xavier, ay may kausap pa ito sa telepono ng 6:00 ng gabi. Kaya hindi maaaring si Xavier ang una niyang pinatay. Ayon din sa salaysay ni David, ang lahat ng mga biktima ay binaril. Pero base sa talsik ng mga dugo, ang mga eksperto ay naniniwala na ang tanging tao na pinatay gamit ang baril ay si Xavier lamang. Para sa mga investigador na nag-analyze ng mga talsik ng dugo at crime scene, ang 3 bata ay hinampas ng Nutella dahil sa dugo na nakita sa bote nito. Si Gregory ang unang pinatay na makauwi ito mula sa eskwelahan. Kasama niya ang 2 niyang babaeng kapatid na tumakbo kaagad. Si Leticia ay nagtago sa kanyang kwarto pero hindi siya ligtas doon dahil ang halimaw na nanakit sa kanyang kapatid na lalaki ay hindi titigil hanggang maidispatcha nito ang lahat ng kanyang mahal sa buhay. Ayon sa direksyon ng talsik ng dugo sa kanyang kwarto, pinalo si Leticia ng isang mabigat na bagay sa kanyang ulo. Si Graziela naman ay inatake nang pumasok siya sa loob ng bahay gamit ang pintuan mula sa kanilang laundry area. Pagdating ni Xavier sa bahay ay nadatnan niya ang 2 niyang anak na wala ng buhay sa sala habang si David ay naghihintay sa kanya. Ang galit na si Xavier ay inatake si David at dahil sa napagtanto ni David na hindi niya ito kayang talunin, ay kinuha niya ang baril sa kanyang bulsa at pinaputukan niya ito. Sa teorya ng mga pulis, sina David at Stefan ay sinunog ang mga bangkay sa loob ng 2 araw. Opisyal na kinasuhan si David ng kasong murder habang ang kanyang mga kasabwat sa pagpaplano na sina Alexandra, Stefan at Isabel ay kinasuhan lamang dahil sa hindi pagre-report ng ginawa nitong pagpatay. Nang maisapubliko ang mga kaso na isinampa sa 4, ang mga tao ay hindi nasihan sa kaso na natanggap ng live-in partner ni David na si Alexandra. Para sa kanila, ang laging pangmamaliit nito kay David ay ang nagtulak dito para makagawa ng krimen. Ayon sa mga tao na nakakakilala sa dalawa, sinabi ng mga ito na lagi nitong ikinukumpara si David kay Xavier at tahasan nitong sinasabi na hindi siya masaya na wala silang maraming pera. Habang naghihintay ng paglilitis, nakipaghiwalay si Alexandra kay David at nagkaroon siya ng bagong nobyo at siya ay nabuntis. Ayon sa mga tao, ginawa ito ni Alexandra dahil umaasa ito na makakatanggap siya ng mas maluwag na sentensya dahil siya ay manganganak at magiging isang ina ulit. Nang magsimula ang paglilitis, naging emosyonal ang mga tao at publiko dahil nalaman nila ang mga detalye ng brutal na pagpatay. Ang binatang anak ni Graziela na si Mario ay 17 taong gulang ng panahon na nangyari ang krimen. Siya ay nagpakatatag at hindi siya umiyak nang marinig at malaman ang detalye ng nangyari. Noong 2006, hinatulang guilty si David sa pagpatay sa lahat ng 5 miyembro ng pamilyang Flactive. Siya ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na hindi bababa ng 22 taon. Si Stefan ay binigyan ng 15 taong sentensya para sa complicity. Si Alexandra ay sinintensyahan ng 10 taon at si Isabel naman ay binigyan ng 7 taon dahil sa hindi nito pagre-report ng krimen.
As of this recording, nakalaya na sina Alexandra, Stefan at Isabel matapos nilang pagdusahan ang kanilang sentensya. Nawalan si Mario ng ina, mga kapatid at stepfather at gaano man katagal sa kulungan si David ay hindi na niya mababawi ang kanyang mga ginawa. Ang buong pamilya ni Mario ay pinatay at para saan? Dahil sa kasakiman ng isang grupo ng mga halang na kaluluwa para makuha nila ang magandang buhay na wala silang karapatan na kunin. Sa kabutihang palad, hindi nakuha ni David ang kanilang bahay sa bundok dahil ngayon ang kanyang hinaharap ay ang 4 na dingding ng kanyang selda sa kulungan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.